Ayan, we're back! Nakakainis. Wala, mag-isa pa naman ako ngayon. Sige. Ay, ganun. Oh, game. Oh my Okay. God. Anong topic natin? Ano? Exciting. We're doing horror stories. Ikukwento ko nga dito yung yung kwento ko, yung, alam mo naman, yung Metropolis, yung favorite nating kwento sa Metropolis. We're gonna say that. Because true story naman, di ba? So, yung i-share namin is mga first-hand and First second-hand. second hand, and mga napulot ko sa Reddit. Mga napulot ko sa Reddit na mga based on real life na horror stories. So, saan natin sisimulan? Are we going Yun to... na lang yung sa, Star Mall. O, para mabalnawan, no? Mabalnawan, no? Ayoko talaga nung kwento na yan. Natatakot talaga ako. Okay. Kasi, so, ang story nito, kasi yung si Rio, which is nag-guest na dito sa aming podcast, meron siyang friend. Ito nga, magpapakailaw ako dito. Kasi yung lighting ko parang medyo grainy ako today. Grainy today. Grainy. Ayun. Kwento kakain ako game. Ayun, sige. Ayun, ang pangit pa rin. Sorry na, guys. Ayun, balik natin para, hindi ako nangingitim sa kabilang side. Ayun, si Rio, meron siyang friend, is it friend, classmate, acquaintance, basta friend, sa school niya before, nung college, na ito nangyari sa kanya to first hand, dun sa kaibigan na yun. So, group of friends sila, hindi kasama si Rio. Of course, si Rio hindi talaga kasama yun kasi ayaw niya ng mga ganun. So, group of friends sila na nagbalak na manood ng last full show sa Metropolis. Alam niyo naman Metropolis. Okay, background story sa Metropolis. Metropolis, yun yung old name ng Star Mall Alabang. Star Mall Alabang is yung nasunog na mall recently. 2 years ago na or 3 years ago na. Basta yon. Okay. Ang Metropolis before is a public cemetery na tinanggal nila yung mga katawan. Ay, hindi mo ba alam yun? Hindi ko alam. Oh, shocks. Okay, so this is new. Oh my God. Okay, Kaya madaming creepy stuff doon. Okay. Tinanggal yung mga bones and bodies. Nilipat sa isa pang public cemetery. Makita nyo along SLEX yun, makita nyo para may cemetery doon. Parang yung iba daw, napansin nila. Parang yung napansin ko doon, nung bagong yung ginagawa pa lang yung Metropolis. They were, parang naka-imbak na lang yung, basta madaming imbak-imbak doon. Yeah, medyo, So, ayun, yun yung background ng Metropolis. So, kahit si Ash pala nagulat, di niya alam yung background na yun. Hindi ko alam. Okay. So, ito, kakapagtaka, kasi parang nagiging challenge yun nung high school kami. Was it high school kami? Parang nagiging challenge yun. Oh no, last full show, Metropolis level. Parang survival, mga ganon. Pero syempre, di namin ginagawa. Alam naman namin yung background nung na yun, nung sinehan na yun. Pero bakit, like, may iba na bang, may mga narinig na ba kayong kwento na pag nagla-last full show dun? Wala, parang naging lang siya, parang, okay, paggabi, parang nagiging challenge yung gabi na instance doon. Kasi pwede kang dahil nga dala ng background niya. Okay, so, it's more of like that. Tapos, syempre, alam mo naman sa Pilipinas, ang last full show, usually, it will be around 10 o'clock. And then, sometimes, pag 2 oras yung film nyo, na naabutin ka na ng midnight. Abutin ka na ng midnight. So, ayun. So, group of friends na nagpunta sa last full show. I'm not sure kung ano yung pinanood nila, nakalimutan ko na. Pasok sila doon. Edi, ano pa daw eh. Feeling ko comedy kasi parang naalala ko ng kwento sa akin ni Rio. Nagtatawanan pa sila. Tapos parang ang dami na nagtatawanan. Pero, parang, ang tawag doon, pero parang may isang napansin sila sa seats. May babae. Yung babae is nagsusuka. Okay.
So, nagsusuka yung babae. So weird. I Okay. know talaga. Hindi lang iisang tao yung nakakita. Silang group, nakita nila nagsusuka. So, they thought, baka lasing or whatever. Baka ganon. I think, yun yung naisip nila, baka kaya dinismiss nila yun. So, ayun. Mhm. So, lumabas sila. Nasa hilera ba nila or like nasa harap? Somewhere? Harapan ata. Alam ko nasa harapan yun. Kasi parang hindi naman ata na or nasa gilid. Anyways, basta somewhere near them. Pero not quite close. Near them, not quite close. Basta, mid-range. Mid-range. Basta yon. Nagsusuka. Tapos, lumabas sila. Nalaman nila na sila na lang pala yung nanonood. So, shit. Paano naman nila nalaman na sila lang pala yung Nung nanonood? lumabas sila, yung may janitor. Mhm. Tapos, parang napansin nila na na sila lang yung lumabas. Tapos, ang sabi nung janitor na, buti na buti na tapos niyo yung palabas. Kayo na lang yun nandyan eh. Gumana niya yung janitor. Oh my God. So, yun. So, parang lang sila doon. Baka mamaya baka tinitripan na Kasi medyo uso nun yung Metropolis eh. Uso nun yung Metropolis about doon sa mga ghost encounters cases nila eh. So, baka mamaya something to alam mo yung mga matatanda, minsan nananakot lang. So, ayun. Umuwi na sila. Tapos, hindi nila pinag-usapan yung babae na, hindi na. It wasn't like, hindi siya hindi, parang, hindi na nila baka, siguro, pinagtawanan nila, parang naisip nila, give me babae dun, lasing or something like that. Oh, yeah. Tapos, patay yung janitor, maglilinis. Grabe. Ako nagpauso na nun, hindi ko alam kung sinabi nila yun. So, hindi, ayun. Tapos, nung yung una ata nakakita, sa alam ko, napansin niya na parang nagising siya ng isang gabi na nakita niya na bukas yung ilaw nung CR niya. Bukas yung ilaw ng CR niya. Tapos, pumasok siya. Ayun, tapos chinek niya. Tapos naririnig niya na may bago niya i-check, may naririnig siyang babae nagsusuka. So, hindi pa niya nakikita yun. Tapos, nung nakapasok siya, nakita niya na nagsusuka yung babae. Oh God. Tapos, yun na yun yung girl na nakita niya. Nila sa sinyan. Tapos, ever since daw nun, parang nakikita niya na yung nagsusukang babae almost everywhere. So, May description ba yung like, hindi ko na maalala. suot? Kasi kahit si Rio before, nung kunento niya sa kanya, kasi medyo fresh pa sa kanya, college days pa namin. When was that? Bloody hell. Ang tagal na nun. Ayun, college, 20 years ago, bloody hell. Ayun, college days pa namin. So, siguro nung kunento niya noon, kahit yung recently nung kunento ni Rio, sobrang, condensed version. Ako na nga nagpaalala sa kanya ng ibang details. Tapos, kasi sobrang tumatak sa akin yung Kasi medyo, same, gagi ka. Onti na lang kasi yung mga naaalala ko talaga. So, yung main encounter, alam ko nakikita niya everywhere. Nakikita niya sa labas ng bintana niya and everywhere. Basta yun, nakikita niya. Wait, ilan silang friends? 9 ata. Basta madami sila. 9? Inisip mo mga 4 lang ganun. Okay, alam ko madami-dami sila. Kasi nung sila sa kama, may mga, madami sila nung kwento sa akin ni Rio, may mga, nagkita-kita. Oh, yun na. Kwento niya yun sa mga kaibigan niya, na nakikita nga niya yung nagsusukang girl. Tapos, parang, hindi ko sure kung kinonfirm ng mga friends niya. Pero parang, hindi ko sure kasi, paano kinonfirm na parang nakikita rin kaya ba nila? Or something like that. Okay. Pero parang, alam ko may something. Kasi, after nun, nagplan sila na to have a sleepover. Naalala mo yung mga
nanood ng sine, no? Oo, Sila oo, lahat na daw. nag-sleep Okay. over Tapos, sila. Tapos, ito, ang nangyari na naman yung CR incident. Kaso lang, magkakasama na sila. May nagising isa sa kanila. Hindi ko alam kung si babae ito or isa sa kanila. May nagising. Tapos, bukas ulit yung ilaw. Tapos, naririnig niya yung nagsusuka. Kaso ito, humanda ka. Tinatry niyang gisingin yung iba. Mga tulog mantika. Hindi ko alam kung ikaw lang ba talaga, siya lang ba talaga yung gustong pakitaan nung sumusukang babae. Pero hindi niya magising yung mga kasama niya. oh So, my God. ngayon, as in, talaga yung mga encounters na naalala ko lang, kasi unti na lang talaga naalala ko. May isa pa atang encounter na nakita is parang nasa second floor or nasa fourth floor sila. Tapos nakita nila yung yung sumusukang babae sa window. Lahat sila na to. Oo. Nakita nila yung sumusukang babae sa window. Tapos, So, ayun. So, ang huling ang scary naman sa window. Oo, ang huling na balita din ni Rio is pinadala, parang na ano na yung babae. She went mental na gano'n. Oo, as in, pinatigil siya ng college. Tapos, Siya dinala lang. siya. Oo, Siya lang to. mukhang siya lang ang talagang sobrang Oh, naapektuhan. darn. Tapos, uwi na siya ng probinsya. Yun ay huling balita ni Rio. Oh my God. Wala. Ang lala. Pero buti isa lang, no? Hindi Uy, nagdamay-damay. Sa bagay, no? Hindi kasi ang dami. Gusto ko kasi yun. lahat sila Kinukwento ko nga kay Bets. Gusto ko yun. Yung tipong, kunwari nakakita ka, tapos ginigising mo ako. No, bitch, I'm sleeping. Pero parang ang common nung ganong kwento. No. Pansin mo ba yung hindi nagigising yung mga kasama mo? No, Kasi yung inisip ko tuloy. Buti kung na may lang. kasama Unang akong story ganon. to. Kung may kasama akong ganon na nakakakita or pinagpapakitaan, inisip ko, hindi kaya ako magising kasi ang bilis kong magising. Mabilis ka magising. Oo. So, super weird talaga kung may mga kasama akong ganon, tapos sabihin na, ginigising kita, hindi kita magising. Like, huh? Ang bilis kong magising. Not unless, syempre. Siyempre, pag ako naka-encounter, gusto ko magising kita. Pero pag ikaw yung naka-encounter, tulog lang ako. Hold mo na Hindi lang ko yung alam hand ko. Hindi ko alam paano ko itagigisingin kasi pag natatakot ako, may tendency akong Mag-freeze. Oo. Ako hindi, kukurutin kita. Missing ka, bitch. Or pag sobrang nakakatakot, siguro, bahala, nasisigaw talaga ako. Tutulak kita para lang gumising kung mahulog ka. Naku, si Rob talaga. Si Rob din ganun ang gagawin ko. Gigisingin ko siya. Ano yan? Ako na lang. Kawawa naman ako. Pero nga, paano nga kasi kung ganun? Like, parang may power sila na hindi, ikaw lang. Anong power yan? I don't like it. I don't like it. I don't like that. Oh my God, ang scary. Ano ba yan? Nabuhay na naman yung kwento na yun sa utak ko. I know. Kailangan natin ng pampakalma. Ano next story? Gusto mo magkakwento ka ba? Ano? Sige, ako na mga Yung college to. Tas nakatira ako sa may isang apartment sa may... Basta along Taft ito. Sa Pedro Hill. Ayan, sa Pedro Hill. Tapos itong apartment na to, bahay siya, tas yung baba is ginawang apartment. Tas kwarto-kwarto dun. Tas maliliit lang yung kwarto. Tapos for some reason doon, lagi akong nagkakasakit. As in, lagi akong nilalagnat, ganyan. As in. Tas may one time yung natutulog ako. Paggising ko, may nakita akong dalawang matanda na nakasuot ng yung barong, tsaka, ano tawag yun sa pambabae na... Balot saya. Barot saya. Tapos nakaturo sila sa akin. Tapos they are so angry. Super scary, dude. Tapos kinagabihan nun nilagnat ako. Huh? Tapos ano yun, paulit-ulit talaga akong nagkakasakit.
Tapos hanggang sa nakakatawa kasi magaling na ako nito. So, pumunta ako ng Quiapo. Ay, may pinuntahan akong friend. Tas, parang yung pauwi ko is bababa ako ng Quiapo. Tas, sasakay ulit ako ng jeep doon, pauwi. Tas, yung mga panahon na yun, ang dami kasing manghuhula doon. Yung palm reading or mga tarot cards, ganyan. So, nagpa-palm reading ako doon. Parang lang, yung alam mo yung out of curiosity lang ba kung ano kayang may kanila. Tapos may part doon na sinabi yung mga hula na sobrang random talaga nito. Sabi niya, may maliit na puno sa tapat ng bahay na tinitiran mo na every time dinadaanan mo, naaabala mo yung nakatira doon. Seryoso. Tapos inisip ko, may puno ba? Tapos girl, meron nga. Hello? Anong ginawa mo? Oo. Sabi niya na parang yung parang yung mag-excuse or magtabi-tabi ako every time nadaan doon. Kasi hindi daw talaga natutuwa sa akin yung parang kung anumang entity doon. Oo, tapos sabi niya na magdasal ka palagi. Ha? Ang scary. It is scary. Tapos sabi niya magdasal ka palagi kasi parang may nakikita akong nakasunod sa'yo na parang dark na entity. Parang element o parang something ganun. Sabi niya, magdasal ka lang palagi. Sabi niya, parang kailangan mo parang humingi ka lagi ng gabay mula sa itaas. Para mawala yan, sabi niya. Tapos, ever since that, lagi talaga ako nagdadasal. Tapos randomly, pumunta ako sa church, nagdadasal ako. Promise. Tapos, before ba to or after? Parang after ko dun sa apartment na yun, lumipat ako dun sa friend ko. Magkasama na kami. Ito na yung sa Makati. Ay, ito yung sa Makati. Yung scary din. Okay. Ito yung sa Makati. Oh my God, scary talaga yun. Yun yung sasabihin ko. Siya ba yung sumunod sa'yo sa Makati? Parang, tapos impacta tong friend ko. Sabi niya, alam mo, simula nung naging roommate kita, lagi na may mga lagi na daw siya may nararamdaman, may nakikita. Ang masama dun, lahat ng makitulog dun sa amin, nagkakaroon ng experience na hindi maganda. Oh my God. Tapos yung naging kasi kami dalawa lang talaga doon. Tapos parang frequently dumadalaw yung family members niya, pamangkin niya, doon natutulog. Tapos kaming dalawa doon, lagi kaming nagiinom lang. Lagi kami nagiinuman. Tapos kami lang kasi yung nakatira doon sa parang rooftop. Parang doon kasi kami, yung flat is nasa pinakataas. So kami lang nandun. So nagpapatugtog kami, inom-inom, ganyan. Tapos, may one time yun, parang medyo naparaming inom namin. Hindi naman kami super mega lasing, pero alam mo yung hilo talaga. Tapos siya, sa sobrang hilo niya, nasuka siya. Okay. Tapos ako, sabi ko tabi tayo matulog. Kasi nasa kanya yung AC, so malamig talaga sa part niya. Tapos humiga na ako. Tapos pumunta siya ng banyo, sabi niya, wait lang doon, nasusuka ako. So sumuka siya. Tapos, sabi ko, hoy, ang tagal mo naman dyan. Tapos sabi niya, grabe, nahihilo talaga ako. Tapos, nung kinabukasan, alam mo, sabi niya, oy, dude, thanks ha. Kasi hinahawakan ko daw yung likod niya habang sumusuka siya. Girl, sabi ko, mas matanda kasi, sabi ko, hoy, ate, nakahiga na ako nun kasi hilong-hilo talaga ako. Sabi niya, dude, lasing din ako, ate. Oh my God! Oo, sabi niya, dude, wag kang ganyan. Tapos sabi ko, hindi ako nagbibiro. Sabi ko, hilong-hilo talaga ako, hindi na ako makatayo nun. Kinakausap kita, nandun na ako sa kama. Oh my gosh. Ang lala. Tapos yung second kwento dun sa apartment. Actually, super daming kwento sa apartment. Oo nga, kinento mo sa kanyan. Sobrang parang nagamba. Oo, kasi dun ako, same work tayo nun. Oh my God. Tapos, di ba, night shift tayo? Siya kasi morning shift. Wait lang, so, tatapusin ko lang to. Tapos sasabihin ko lang, ang dark ng aura ni Ash nun. Nung mga time na, nung mga times na until nung lumipat siya. Oo. Nang morning shift. Hindi. Nung lumipat ka ng ng bahay apartment ata. Na? Oo. Feeling ko siguro nagbago, nag-shift, nagkaroon ng ibang shift yung mo. Yung siguro aura mo. din.
Oo, Oo. naalala ko yun kasi tapos tapos yung mag-isa ka nagpupunta ng simbang gabi mag-isa sa EDSA. Oo, Oo, gago. naalala ko yun. Okay, sige, push mo yan. Tas may one time yun, kasi nga hindi kami nagtatagpo eh. Mm-mm. Morning shift siya, night shift ako. Mm-mm. So, pag alis ko ng bahay, dun pa lang siya papauwi. So, nung time na to, dalawa lang kami. Mm-mm. So, nasa work nga siya. Tas, gising ako nun. Tas may vitamins ako na nandun sa, nakapatong sa fridge, which is nasa kitchen. Mm-mm. Medyo malayo kasi yung kitchen sa papunta sa banyo. Mm-mm. As in, lalakad ka pa, tapos papasok ka sa isang room, tapos ito na yan, nandun sa loob ng room yung banyo. Tapos hindi niligo ako. Alam mo yung wala naman ako iniisip na anything scary, whatever. So, naligo ako. Nakita ko yung doorknob. Mm-mm. May, alam mo yung binubuksan Mga ganun? ganun, oo. Oo. Dude, as in, alam mo yung napahinto talaga ako na parang, tapos tumawag ako. Tinawag ko yung kasama ko. Mm. Tapos nung tumawag ako, walang sumasagot. Tapos tuloy pa rin yung ganun. Tapos biglang nawala. Siyempre, natakot na ako. Nagmadali talaga ako maligo nun. Tapos alam mo yung dahan-dahan ako binuksan yung pinto. Tapos tinatawag ko ulit yung pangalan ng roommate ko. Tapos walang sumasagot. Tapos girl, alam mo yung nakita ko sa tapat ng pinto. Ano? Basag na bote ng vitamins. Wala akong narinig whatsoever. So, like, paano napunta yung, hinangin, yung bote, yung basag na Alam mo bote. naman yung parang gusto mong maging rational. Parang, Oo. pero wala kang kasama. Wala naman kayong pet. Oo, girl. Wala kaming pet. Bawal pet Wala. doon. As I in, mean, kaming pet na dalawa daga. lang talaga. Ang kulit. Pet na daga, wala. Ang gagawin niya sa bote? Malay ko. Yung alam mo yung puwet ng bote na basag, tas yung parang medyo mabigat siya kasi makapal yung puweta nun, di ba? Oo. Siya yung nandun sa harapan nung pinto. Nabuti na lang hindi ko naapakan. Kasi nga Oo. takot na takot ako, dahan-dahan ako. Like tumitingin talaga ako. It's super scary. Tapos, nag-chat ako, sabi ko, umuwi ka na ba? Tapos sabi niya, hindi, pauwi pa lang ako. Tapos yun, kinuwento ko na, ayun, syempre, gabi. Mas nakakatakot yung kanya kasi gabi. Kawawa. Doon natulog yung boyfriend niya, girl. Oo. Parang gagi ko ako din siguro. Parang shit. Tapos last kwento doon sa apartment na yun. Galing akong inuman with friends. Tapos parang, di ko alam, madaling araw na ako nakauwi nun. Tapos nung pagpasok ko, ninatulog na ako agad. As in, sobrang sabog talaga. Tapos nangigising-gising ako for whatever reason. To think na ko na nakainom ako nun, dapat tuloy-tuloy tulog ko. Tapos nung may isang oras doon na pagdilat ko, may dalawang batang babae na nakabistida ng puti, tapos magkatalikuran sila. Alam mo yung nakasandal sila sa isa't isa. Tapos yung parang nakaupo sila. Paano upo? Yung talagang yung Oo, yung nakaganon sila. Oo. Oh, shit. Dude, super scary. May muka. Alam mo yung muka. Wala. Mahaba lang yung buhok nila. Ba't ganun, no? Wala kang makikita mga boy cut na na multo. Siguro kasi like mga unang panahon na multo to. I don't know. Walang nakapusod. Kailangan, long hair. Yung scary talaga, no? Oo. Hindi ko rin alam. Pero Or ganun, probably, ganun siya. or was it because of sad ako, kaya lating na-associate yung long hair, faceless looking, na Pero scary. naman na parang alam nila kung ano yung nasa isip natin. So, ganun yung magpapakita. Pero yun, wala. Oh, nakikiuso. Wow. Yun yung Pero kinuwento weird talaga, ni Pia, ina-ask niya, like, bakit, nung panahon ng caveman, wala tayong nakikitang multo na panahon ng caveman. Yung mga tipong multo na mga panahon na yun. Okay, yung mga multo na tipong, Oo nga, no? oh, diba? Tapos, laging nakaputi. Tapos, sinabi ko pa dun sa, baka sign of purity. Purity, tapos multo ka. Or baka nakikita natin sila sa kung paano sila nilibing, like nakaputing bestida. Yun nga yung sinasabi ko, baka yun nga yun, yung puting bestida na Kasi syempre, alam nga naman, paano kung nasagasaan ka, naka-hip-hop ka na
na damit. Oo, di ba? Oo, hip-hop ka, di ka Totoo. matakot. Totoo, Gagi. Just imagine. Ang weird, no? Ang weird, oo, pero gagi. Ay, ang ano, so, sa tingin mo, ilang taon yung mga bata nung nakita mo? Sa height nila kasi medyo, hindi Mga sila, 10? feeling ko parang mga ganun. 10 years old. Mga 10, 11. Shocks. Alam mo yung, nakaharap kasi ako nun sa pader. Tapos pag ikot ko sila yung nakita ko, Balik ka sa pader. hindi gago. Gaya nga sabi ko, pag natatakot ako, hindi na ako nakakagalaw. Lang Pumikit yung talaga ako. scary mo. Ano ba naman yan? Yung defense mechanism mo. Mas, kunwari, kung makakita ka ng sasagasa sa yung sasakyan, ganun ka na para kang pusa. Gago, hindi gago, iba kasi yung multo, Gagi. Yung pusa. Di ba yung pagpusa, nakita na masasagasaan sila, nakaganon lang sila. Nakatingin. So, nakakainis. Pero, gagawin scary naman nung sa'yo. Bakit ganon? Hindi ka gumalaw. Hindi ko alam. Oh, siguro pag natakot nakita ako ka okay. Gaganon. Hindi kasi, alam mo yung thinking ko? Alam mo yung thinking ko na pag, diba nakita ko sila? So, pag gumalaw pa ako ulit, may isip nila na, pucha, nakita ako nito, Ay, oo nga. takutin ko to lalo. Kalabitin ko nga to. Yung mga ganun. Ako hindi. Kaya parang I'm going to pretend na wala akong nakita or naramdaman. So, like, steady nakaganon lang na sila ako. sa mukha mo, no? Tinitignan ko Oh na, I cannot. I cannot talaga. Baka may sumilip bigla. Wala, tinitignan ko nga. Oh, ikaw naman. Ito, isa na lang yung, sige, ikukwento ko, hindi ko nakwento to sa isang podcast, pero ikukwento ko dito. So, kasi si Rob, nung bata siya, di ko alam kung prank ba to or something, pero sa tingin niya daw hindi siya prank eh. Nung bata siya, kasi yung kapatid niya and yung uncle niya, magkasing edad. So, ang kapatid niya is probably 10 years yung gap nila nung brother niya. So, he was 6 years old. 6 bars. 6 years old. Tapos yung brother niya is 16. Tapos, iniwan siya nung brother niya dun sa sa bahay nila. Kasi, yung bahay nila na yun kasi is malapit sa may parang field sa forest. Hindi forest. Woods. Malapit sa woods. So, alam mo naman dito sa'yo. Di ba sinasabi ko sa'yo, ang eerie naman na to, ang katabi mo. Dito sa kanila parang it's a good thing na may katabi ka na woods na pwedeng lakaran. Tapos may kita mo madaming tao na naglalakad ng dogs nila doon. Madami naglalakad lang for ang tawag nga nila is public footpath. Pero sabi ko, sa Pilipinas to, makakita ka na naman nagdodroga sa gilid. Ayan. Well, actually, nakadaan ako minsan sa isang ganun, tapos nakaamoy ako ng marijuana. So, anyways. So, medyo scary nga. So, hindi ako nagpupunta ng public footpath na mag-isa. So, itong si Rob, iniwan siya, parang nanonood siya ng TV noon mag-isa. So, ang setup ng bahay nila is, ito ko na rin yung sala. Ito yung kitchen. Tapos ito yung door. One lang siya, parang isang bungalow lang siya na makikita mo na yung door from the kitchen, from the living room. So, nung iniwan siya nung ng brother niya. Nanonood siya ng TV. Oo. Nanonood siya ng TV. Tapos, Tapos, parang, alam mo yung sabi niya, alam mo yung parang kinutubang ka. Kinutuban daw siya na baka bukas yung front door. So, punta siya sa front door. Kita niya, bukas. As in, ito yung sarado. Nakaganon. Bukas yung front door. So, ang ginawa niya, ang alam niya, sa pagkakatanda niya, nilak niya. First time, nilak niya. Tapos, sinarado niya. Sinarado daw niya, tapos nilak niya. So, yun na. Tapos, bumalik siya ng sala. Pero, na daw, may kutob na siya noon. So, nanonood siya ng TV, pero hindi talaga siya nakaka-focus sa TV. 6 years old ito. 6 years old siya. Ang bata, no? Anyways, tapos, parang, sinabi niya, you know what, let me just double check.
pumunta Mhm. ulit siya sa front door. Kita niyo yung front door, ganun na naman. Sabi niya, nilock ko to Gumanon pa siya. Sabi niya, hindi ko nalock. Eto, ngayon, aware siya, tinandaan niya na nilock niya. Sinarado niya, nilock niya. Sinarado niya, nilock niya. Tapos, nung bumalik na siya, kumuha siya ng kutsilyo, nagtago siya sa kitchen counter. Tapos, kung sakasakali daw na may pumunta doon, ready na siyang umatake. Sabi ko, bata to Sabi ko, bata to. Sabi, sure ka ba 6 ka? Hindi ka 12, mga ganon. Hindi, bata lang ako kasi sabi niya, lang to nasa teenagers pa lang yung niya, yung kuya niya nun. Patid niya. Oo. So, tapos nandun siya. Tapos yung, siguro mga after, ba yun? After 30 minutes ata, mga ganon. Hindi niya na daw namalayan After 30 minutes, mga ganon. Nandun lang siya sa counter. Oo. Tapos sobrang aware niya daw. Talagang ganun lang niya daw yung Tapos ang dami na siguro nasa isip niya nun. Mga scenarios. Tapos, pumasok yung kuya niya. Nakita siya nung kuya niya. Tapos nung dumating yung kuya niya, nagulat yung kuya niya na may hawak siya na kutsilyo. Tapos sabi niya, bakit? Tinanong niya, tapos, daw, umiyak daw siya nun. Tapos, alam ko parang hindi niya sinabi kung ano yung nangyari. Di niya sinabi, parang, lang niya. Parang, ang akala ng kuya niya is natakot lang siya na mag-isa siya. Ba't hindi niya daw sinabi? Hindi ko maalala kung sinabi niya. Hindi! Sinabi niya. Sinabi niya kasi tinanong ko, so baka hindi kuya mo yung nag-prank sa'yo? Sabi niya, hindi, tinanong ko siya. Hindi daw siya yung sa akin. Kasi, ang ginawa nila nandun sila sa woods na nag-hunt sila ng mga pheasants. Nag-hunt sila ng mga eme-eme dun. So, kasama niya yung uncle niya. Oh, gosh. Oo, gagi. Tapos, ang bata niya. Hindi na yun naman naulit. Hindi naman na naulit. Yung ibang encounters niya is parang narinig lang niya yung bark ng aso niya na namatay na ng a week before, tapos walang aso sa village nila. Yun na lang yung mga encounter niya, mga kalma-kalma na lang. Sabi ko, baka ikaw lang yung may dala ako maka-encounter dito, sabi ko. Never ako naka-encounter ng mga paranormal shit. Tapos ikaw lang yung bigay sa akin yan. Isipin mo yun, no? Yung parang buong buhay ko, tapos biglang magkaroon ako. Siya talaga sisisihin ko. Diyan pa? Oo! Kasi natulog na kami sa di ba naalala mo dun sa yun? Yung sa Las Casas de Azucar. Natulog na kami dun, nagbakasyon na kami dun, dalawa ni Rob Wala naman kami naramdaman, di ba? Na yun old house na yun Tapos, hindi ba it's not old though. Like parang it was built talaga to represent lang yung mga bahay before. Alam ko may ibang houses doon na talagang luma na talaga. Kasi alam ko may mga horror stories nga din about it. Ako nababasa. Really? May mga ghost stories doon. Pero so far wala pa naman ako na So, pag ako talaga, sinasabi ko sa'yo, makaramdam ako. Si Rob talaga yung sisisihin ko. Hindi, oo, tama nga. May mga lumang bahay nga pala talaga nila. Kasi ang ganda doon. Like, yung swimming pool nila doon. talaga nila yung bahay. Oo, luman-luma. As in. Yung mga pool doon, na nakita ko yung swimming pool, alam mo yung luma, yung pagkakadesign talaga ng swimming pool. As in, wow. Ang ganda doon. So anyways, ayun, yun lang so far ang yung alam mo naman ako, wala akong I'm happy and proud na hindi pa ako nakakaranas ng mga horror stuff. So ngayon, magkukwento na lang ako ng horror na nabasa ko kanina sa Reddit. Sige. Nabasa ko to sa Reddit. So, parang pinost lang to 2 months ago. Yeah, 2 months ago. Yeah, 2 months. Dito, yan? Dito ba yan? No. Alam ko parang sa Latin America. Okay. Latin America. So, ang nangyari, yung I think he was 12 years old. Double check ko
Double check kung, no. 12 years old siya, sure ako dun. So, 12 years old yung, yung bata. Nag-swimming siya sa pond. Pond, okay. Oo. Swimming siya sa pond. Normal na swim. Tampis-tampisaw. Hindi siya ganun kalalim. So, siguro dito, so pwede ka pa rin makaapak, ganun. So, okay lang, kalma. Hindi yung tipong yung mga horror films na may vines na mag-ano sa'yo. Hindi ganun. So, ngayon yung pond na yun, ang tawag doon, yung jump daw niya, parang yung paa niya may naramdaman na ilong. Ilong? Oo, ilong. That's so weird. Oh. Ang creepy talaga. So, ilong. Tapos, maya-maya daw, parang buhok na nagtatanggal daw sa So paa kasi niya. kakatalo niya, like parang Oo. Di ba alam mo yung ganun? normal na scenario mo na gumaganong-ganong ka pag nagsaswim ka? Oo. Okay. Ganon. So, nung nakita niya, naramdaman daw niya na parang may nagtatanggal na daw sa mga toes niya na hair. Umalis siya So medyo fresh pa yung no? Kasi may hair pa. Oo. Tapos, pumunta daw siya doon. Sinabi niya sa parents niya. Tapos, na-shock daw yung parents niya. So, ang nangyari pala is, may doon, may corpse ng bata na nalunod. Bata. It was a missing kid. So, nasa news to Nakita ko yung news article. So, syempre, nag-fact check tayo bago tayo magkwento. Kasi, third person yung third person yung nangyari ito. Ay, hindi pala Brazil. Oh, yeah. North American. Ito. Brazilian reported. So, mali pala. Ay, hindi. Tama. Ano talaga? Ayun, tama. Pero hindi pa pala nakwento yun sa hindi pa nasabi sa police. So, medyo lang sila. Kumbaga, nagulat lang yun, na-scare lang daw yung parents niya. Tapos, after mga a few days, parang siguro sinabi din nung parents niya about yung sa tas chinek nila doon. Ang nakadiscover daw is a reporter. Yung reporter is parang pumunta doon sa search, naapakan niya yung katawan. So, yun. Ayun. A Brazilian reporter discover a missing girl's For how body. long na missing? Ayan na. After stepping on her while wading in a chest-high water. Ano sabi mo? Tanong mo? Ganon nakatagal nawawala? Ganon nakatagal missing yung bata? Several days 13 years old yun. Days pa lang. Na-figure out nila kung nalunod ba? Or nakasulat may dito. murder? Wala nakasulat dito kung gano'n nakatagal. Kung missing several days. Sabihin natin several days. 10 days. Gano'n. Yun, mga gano'n. Sa club. Ang scary naman. Hindi ko ma-imagine yung nung bata na parang nagkukwento. Mom, I stepped on a nose. Oo. Kasi sabi naman niya doon sa kwento na nagulat daw yung ng parents niya. Yung face daw ng parents niya parang may horror daw sa mukha ng parents niya nung sinabi niya. Baka siguro nga sinabi nila sa police, then ayun na nga. The fuck? Scary. Mm-hmm. My God. Ako naman yung kwento ko next. Nung nawala si Mami. Okay, ito na naman po tayo sa first hand experience. Okay. Oo. Nung una namin nabalitaan yung about sa accident. Mm-mm. So, syempre natakot din kaming lahat. So, tabi-tabi kami natulog sa may sala. Wait, sa taas. tabi-tabi sa kayo, TV. you mean yung dalawang kuya mo? Pati ikaw, or? Oo, pati yung lola namin. Okay. Lola, pati tito, oo, yun. Bali ilang kami nun, 5 kami. Tapos may rocking chair kasi dun. Binili yun, Mami. Pwesto niya talaga yun every time manonood. Sa tanghali or sa gabi.
Tapos nung that day na nabalitaan namin, na-confirm namin sa dyaryo, nandun yung pangalan niya. So parang idea yun na, naghihintay na lang kami ng balita, tas paplano na nga na uuwi ng Manila, ganun. Sa Cebu to. Tas parang, yun nga, natulog kami tabi-tabi. Yung mga bakla, pagising ko ako na lang nandun. Alam mo talagang, syempre bata pa ako noon, 10 years old. Takot na takot talaga ako. Takot na takot ako sa dilim talaga noon. Super takot na takot ako. Tapos alam mo yung rocking chair, yung gumaganon. Oh, shucks. Promise. Yung ako mag-isa doon, tas yung rocking chair medyo gumagalaw ganun. Hindi ba mahangin? Hindi mahangin, yung fan nakatapat sa akin. Shit. Talagang umiyak, sumigaw talaga ako nun. Ilan taong ka nun? Lola! 10. 10? Grabe talaga yung takot ko nun. Tapos after nun din nakauwi na kami. Punta ako isa sa Bulacan nga yung burol. Parang yung kasagsagan to ata ng lamay eh. Ano na to, ito na yung nag-start ako tumira sa slum area. Tapos doon talaga literal tabi-tabi, wala kayong choice. Walang sariling kwarto, tabi-tabi talaga. Tapos may picture kasi sila na nilagay doon ni Mami na medyo may kalakihan. Tapos nilagay nila doon sa may Santo Niño sa taas, yung parang may altar sila doon. Tapos yung katabi ko noon, lalaki. Oo. Tapos diba ang nawala nga si Mami tsaka yung pinsa kong lalaki. Nung nagising ako siguro hating gabi yun, nagising ako, may parang yung katabi ko, nakatalikod kasi siya sa akin. So, nung pagharap ko sa kanya, ulo niya yung kita ko. Alam mo yung inaagnas? Like, inaagnas siya. Oo, takot na takot ako na napaatras ako. Tapos, as usual, pumikit na lang ako ganun. As usual. Oo, gagi. Takot na takot talaga ako. Oh my gosh. Tapos, meron din instance nun. Nakasagsagan to ng lamay lahat. Oo. May katawan na nakatayo doon sa... Ikaw na nakita nito? Oo. Malas. Lagi ako nagigising randomly ng like hating gabi or madaling araw. Tapos walang tao? Ay, hindi. Meron. Tabi-tabi nga kami, di ba? I mean, pero walang gising. Sorry. Walang gising. Ako lang. Pero walang gising para sa walang gising na nagbabantay hindi to sa lamay. Okay. Kumbaga sa bahay to, parang nagpapahinga kami ba? Nagsasalitan kasi. Okay. Oo. So hindi siya sa bahay nakalamay? Hindi. Okay. Sa chapel siya nakalamay. Okay. So sometimes it's better to stay sa chapel kasi at least it's dun bright doon. Ang hirap matulog sa alam sa namin pews. yan. Sa pews. Diba? Doon kami ni Marvin. Doon pa kami sa Orocan, diba? Oo, ang hirap. Like, parang di ka rin nakapagpahinga. Alam mo yun. Tapos, ayun yung last ko na experience doon is yung sa altar nga. Kasi medyo mataas yung altar eh. Yung, imagine mo yung taas ng altar is pwede kang tumayo sa ilalim nun. Ganon siya kataas. Oh, okay. Taas nga. So, nung nagising ako, may nakatayo doon na walang ulo. Imagine mo, altar, nandun yung picture ni Mami, tapos may nakatayo doon. Ba't ang taas ng altar pala? Ewan ko, hindi ko alam yung bahay. Ewan ko. Hindi ka ba nagtaka? Taas ng altar. Or parang height mo nung bata ka, kasi 10 years old ka eh. Pwede kang tumayo or kahit sinong tao. Sabihin natin Ay, hindi, I wouldn't say kahit sinong tao. O siguro mga... Ano ba? O, mga batang height siguro, ganun. Okay. Weird kasi naisip. Isipin mo, gagi. Kasi taas. Tayo, no? Ang lakad natin. Hindi naman super like, abot kamay mo pa rin siya. Okay, abot kamay. Okay. Siguro nga mataas lang siya kasi bata ako nun. Tapos may nakatayo dun. Nakadiretso siyang ganun. Tapos walang ulo. Makes sense yung walang ulo. Oo, kasi hindi parang yung ulo niya is yung altar na. Parang ganun.
ba yan? Imagine mo yung Oo. patungan, tapos nandito yung mga altar, tapos nandito Oo. yung So, saktong-sakto siya dun sa ano. Saktong-sakto yung eto, Ay. saktong-sakto doon sa patungan. Alam mo, never May pa mga talaga ako inabutan ako never pa talaga ako naka-experience sa mga ganyang experience. Alam mo, thankful ako. Pero, kasi, probably siguro nung kung bata-bata din ako katulad mo. Tapos, nagkaroon ako ng experience, baka matakot ako. Or yung kunwari, lalo sa rocking chair. Siguro, matatakot ako kasi 10 years old ako nun. Pero ngayon siguro, kunwari yung kay Papa, kamamatay lang niya. Binubuksan ko yung ilaw kasi ang gusto kong mangyari, bukas yung, sabi kasi nila, buksan ko to yung ilaw kung saan natutulog si Papa. Doon ako natutulog, so binuksan ko yung ilaw doon. Tapos, gusto ko, yung pagkagising ko, makita ko yung rocking chair niya. Hindi naman gumagalaw. Tapos, ayun, hindi naman gumagalaw. Tapos, tumitingin ako umaga-umaga. Dark yung, kasi nagigising ako minsan 5 o'clock sa Philippines eh. Pupunta ako sa window kasi madalas siya nagkakape dun sa harapan. Tumitingin na agad ako dun sa may harapan. Kung may something, wala rin. So, bababa ako. Parang doon na lang magsa-cellphone. Inaantay ko kung may, kasi mahilig siya magising ng maaga tapos gumagawa ng kape, tapos nagkakape lang siya, nandun lang siya sa So, ikaw mismo ang naghihintay Oo. na Kahit kay mama nun, nag-aantay din ako, as in nagsastay ako at night. Siguro it makes a difference din kung paano sila nawala. Kasi sa inyo nakapagpaalam kayo. I suppose so. So, parang siguro yung souls nila is like peaceful. Parang, siguro. Okay. Oo nga, no. Tapos, kumbaga, may mga kanya-kanya na kami buhay. Di na kami iniintindi. Oo nga, siguro. Kahit kay parang mama at nun peace sila. Kahit kay mama din nun, hindi na kami pinag-anuhan. Yung sa'yo kasi, syempre, bunso ka, ikaw talaga pagkakitaan nun. Kasi, pagpapakitaan ng mama. Tsaka aksidente kasi. Oo. Syempre, Like, no expected nag-iisang talaga. babae ka pa naman. Muntik pang maging Muntik pa maging prince. Ayun. Diba? Kaya siguro yun. Kumbaga, yung baby ko, maiwan ko. Baka pinapanood ka lang niya, kaya ka na, sorry ka na lang. Iniwan ka ng mga kasama mo. Wala sila nasa baba. Sumigaw talaga. Tapos ang dilim. Alam mo yung wala silang iniwang ilaw. Like pag gising ko, tumingin ako, walang tao, tapos ang dilim. Gago. Ano ba yan? Ang hassle. Hindi ko. Hindi mo lang ako binitbit. Alam mo yung bata naman ako, hindi ako binitbit sa sa kama mo. Ay, wow. Hindi naman yung permit sila. Malapit sila. Pero kami nun sa lola ko, nung wake ng lola ko, si Papa kasi matapang yun eh. Si Mama hindi mo mapakit. Wake ng lola ko, sa probinsya kasi yun. So yun sa luma nilang bahay. May second floor yung luma, mayaman. May second floor yung bahay nila Mama nun. So nandun nakalamay si lola sa first floor. Tapos, ang weird, ang naalala ko nun, siguro ang naalala ko, ang pinaka na-shock ako. Kasi hindi ako masyado tumitingin sa patay talaga. Hindi ako pala tingin sa patay. Yung kay Lola nun, sa best ko lang siya. Ay, hindi, titignan ko yung dad ko. Ay, hindi. Pag stranger. Pag stranger. Hindi. Okay. Hindi ko alam. First time ko stranger, diba? First time ko nakita yung tao, ganun pa yung makikita ko. Okay. Lalo na kung first, kunwari, so for example, tatay mo, kunwari, or nanay mo, pupuntahan ko sa Lamay. Hindi ko naman nakita yung nanay mo before, diba? Tapos mamaya, pagkukwento, si mama nga before, ang may imagine okay. So parang, never talaga. O kaya, kunwari matagal ko siyang di nakita, tapos, yun na yung dadatnan ko, hindi rin. Kasi, okay na blurry yung, hindi ko na maalala yung, kesa yung recent na maalala ko. Oo. Ganon. Kasi yung kay Papa nga, medyo nalulungkot ako kasi ang nakikita ko is yung yung may sakit siya. Hindi nga yun nandun sa kasi ang ayos na itsura niya dun sa kasi walang bigote.
yung siya, yung may sakit siya. So, ayun. So, ang tawag doon, natulog kami sa second floor. Si Papa, ako, si Marvin. Tulog kami sa second floor. Kami lang tatlo. Ang dami namin pipinsan. Ayaw nila lahat matulog sa second floor kasi nga, madilim. Tapos, basta second floor, doon natutulog si Lola before. Tapos, Doon din ba nawala? hindi. Alam ko si Lola noon, parang bigla na lang siya na-stroke. Pero sa first floor lang siya na-stroke eh. Okay. Oo. So, tapos, gumilid akong ganun. Gumilid ako na kumbaga, kasi banig lang yung tinutulugan namin eh. Malikot ako dati nung bata ako, malikot ako matulog. Gumilid akong ganun. Pagkagilid ko, may gap dun sa, kasi wood lang. Solid wood lang yun. Tapos may gap na malaki. Yung parang, alam mo yung hindi, diba ganito, parang mga wood, planks yung Tapos yung wood planks, hindi siya yung tipong straight lahat kasi probinsya eh. May wood plank na gumanon. Uwang. Oo, gumanon na ako. Face to face kami ni Lola. Face to face, as in sumilip ka doon sa uwang? Oo, napasilip ako sa uwang. Face to face. Tapos, oo, bagong gising ako noon. As in doon nakaburol? Nandun pala ako sa taas ni Lola. Okay. Yes, hindi. Good morning. Tapos yun. Pero hindi naman nagdumilit yung mata or something. Hindi naman ganun. So, ganun. Nagulat lang ako as a kid. Parang siya makakwento sa akin ni Tito dun sa... Ang random, sumilip. Uy, may butas, silip ka ako. Oo. Di ba ganun yung natural mo? Parang instinct ng tao. Pag nakakita ng butas, parang ito. May window. Alam mo, may maliit na ilaw. Parang meron? Parang yung normal na instinct mo. Chismosa instinct. So, yun yung sa akin. So, sabi ko dun sa kito, face to face pala kami ni Lola. Pero natakot ako. May katakot ako. Kasi medyo may guilt ako kay Lola nun eh. Kasi nung bata ako, parang pinahirapan ko siya. Kasi gusto niya ako papuntahin dun sa Ilocos. Though hindi naman yung pahirapan. Kasi ako nung bata ako, parang ni-spoil niya ako. Parang nandun ako sa Ilocos. Parang ayoko kumain ng gulay, noodles lang kakainin ko. Noodles lang talaga pinakain sa akin ni Lola. Alam mo yun, gano'n. Tapos parang feeling ko kasi ang brat ko noon, nung bata ako. Nung nagsistay ako dun sa kanila. Pero I'm sure okay lang naman kay Lola yun. Wala lang yun. Tatawa ako dun, oo. Yun lang naman yung pinaka Pero siguro nun, ever since then, hindi na ako tumitingin ng mga talaga. Pero pero main reason ko talaga is so that I won't remember them as that, in that image. Ang gusto ko kasi, kung nakilala kita, maalala ko is yung image mo sa Pero kung, kunwari, ka-close ko, titignan ko. Basta sa stranger lang talaga. Sa stranger lang talaga. Kasi lalo ako hindi ko nakilala. Hindi ko nakilala ng buhay. Patay ko pa. Nice to meet you po. Ganyan pala itsura niyo. Tapos magkukwento-kwento yung mga friends. Oo, Tapos diba? yun yung imagine mo. Oo, diba? Ayoko nang ganun. Tapos basta yun. Never talaga akong tumingin. Siguro pupunta ako malapit. May kiramay ako pero hindi ako sisilip. Hindi talaga ako sisilip. Hindi ka talaga sisilip. Hindi ako sisilip. Ganun ako. So, pero ayun, yun lang naman yung sa akin kasi wala na akong first hand. Do you wish na maka-experience ka first hand? No. No? No? Hindi ko alam kung nakwento ko na sa'yo to. May isa pala ako experience kaso digital. Digital. Nakwento ko na to sa'yo, yung kay Rio. Ay, my God. Yung kamay. Oo, yun. So, nanonood kami ng parang ganito. Hindi na yun ulit. Hindi, kasi pinapatay ko na yung camera niya after. Pag kunwari, aalis siya. So, kala sasabihin niya, kuha lang ng tubig. Turn off your camera. Ganun. Bakit? Natakot ka din talaga nun? Oo, kasi nagulat ako. Kasi mukhang kamay talaga ng tao. Na bata.
Alam ko kasi maliit yung kamay ni Rio, kaya I thought, kung hindi bata, baka kamay ni Rio. Kasi una kong tinanong pala sa kanya. Paano nga ulit yung as in gumanon? Sige, nakita mo ako, 'di ba? So, parang ganyan siya. Parang ganyan. So, plain white lang yung background. Okay. Oo. Ang scary sa baba galing Oo, gumanon. gumaganyan-ganyan, tapos gumaganyan-ganyan. Tapos wala ka nakikita kasi walang Matagal anything. mo siyang nakita. Matagal, sabihin natin na mga naka 2 minutes siya. Gago! Akala ko naman like parang dumaan lang gano'n. Hindi, 2 minutes. So, mga parang 1 to naglaro-laro 2 pa siyang minutes. gano'n? Oo. What the fuck? Akala ko nga talaga si Rio, or if not, kasi alam ko mayroon silang hinihiram na bata. Akala ko siya yun. Ano sabi mo nung pagdating niya? Hindi nang pagdating niya, sabi ko, may kasama ka ba dyan bata? Yun yung una kong tanong. Pala, kasi di ko na maalala eh. Kasi talaga binabaw ko sa limot yun eh. Sabi ko sa kanya, may kasama kang bata dyan? Sabi niya, wala. Tapos, sabi naman ni, syempre tinanong ko, kanina ka pa nandyan? Sabi, hindi, kararating ko lang. Sabi niya. Sabi ko, Oh my God. ang reaction pa talaga, ay, tangin na. Di kunento ko sa kanya. Kunento ko sa kanya, ano yung nakita ko? Gumano na, tapos kunento ko sa kanya na Sabi niya, uy, ano ba, ako'y nandito. Kasi, kinabahan na daw siya. Tapos sabi ko, gagi, ewan ko, next time, sinabi mo, next time, sarado mo yung camera mo, ha. Pag may kukunin ka, ha. Kasi, naalala ko yun. Ay! Alam mo, Kinuwento mo yun? Kunento ko doon sa kabila din yun. Scary. Yun lang yung nag-iisang digital age. Pandemic pa nun eh. Sabihin natin mga when was that? I think 2021. Hindi ko na magiging reaction ko kung like, kunwari may experience ko sa'yo. Siguro gano'n ako, hoy, gago. Ay, God. Lagyan Diyan mo ka na ba? earphones. Lagyan mo na kayo headset. Di kita maririnig. Lalo na ngayon Hindi ko itong... kunwari umalis. Lalo na kung alam mong walang dito. Walang anyone other than myself. Ayun na nga, no? Tapos makikita mo kung papasok ako kasi andyan yung pintuan. Pero tuloy ako manonood, feeling ko. Ito yung hindi ako mag-freeze. like magugulumihanan ako na parang, alam mo yung magda-doubt ako sa self ko na parang, totoo ba yung nakita ko? Kung may makita man ako. Ako naman, kasi talagang ang nung nakita ko ang solid nung nakita ko, kamay talaga eh. So kaya, nung una mo siya nakita, like, wala kang iniisip na, hala, multo ba ito? Hindi, wala. Akala ko talaga si Rio nung una. Pero, tinanong ko na rin kasi alam ko nga meron silang bata na kasama minsan dun na inaampon nila. So, yun. Nung nalaman ko na kararating na ni Rio at wala pang nakaka-stress. Nakaka-stress siya. Pero wala bang like history sa bahay nila na may nagpapakita talaga? Ito pa ang kwento sa akin ni Rio. Yung boyfriend daw niya, may naririnig siya. Kasi lagi sila naka-video call. Tapos, may naririnig na bata? Oo, may naririnig na nag-uusap na bata sa likuran niya. Kasi nakaharap sa kanya. Tapos ito yung kumbaga, ito yung pader, kama. Tapos andito yung camera. Tapos andito yung pintuan. Okay. Tapos tapos sabi nung boyfriend niya, naririnig daw niya na may nagtatawanan na bata daw sa likuran ng camera. Gabi nun. Ito ba ang sabi sa ni Rio? Sabi niya sa akin, alam mo nakakataka lang. Is hindi naman kayo nag-uusap, pero parehas na bata, tungkol sa bata yung yung experience nyo. Silang mga nakatira dun walang experience na... Meron, alam ko yung kuya niya, may experience na nakapanaginip ng bata
Oo. Creepy. Tapos Ba't nagising siya bata? parang pawis na pawis. Oo. Tapos ako naman, ever since, never naman ako naka-experience. Kasi natutulog ako noon before nung high school kami, tapos nung college kami. Hanggang sa nagtrabaho kami, minsan natutulog ako dun sa kanila. Pero, wala. Never ako so, never na ako matutulog dun. Lalo. Diba? Oh, mas Ito na lang, no? Ito na lang siya. Invite, bayaan mo nang ginawin ako. Bayaan mo nang mainitan ako dahil ginawin siya. At safe ako. At saka may free ilaw kami from barangay, diba? Ayaw nga. Nagtatap. Papapatay ko yung kapitan yung ilaw ko. So, yun. Diba? Nakaka-stress. Ewan ko ba, pala, so parang buti na lang hindi ako napakitaan ever since nung nandun ako. Kasi madalas din ako dun matulog, never akong napakitaan. May isa pa ang kwento dun yung pinsan niya, si Gustav. Parang, ba yan, nagising siya. Tapos may nakaupo dun sa may end ng kama niya. Tama ba? Oo ata, may nakaupo doon sa end ng kama niya, tapos binato niya ng pillow. Binato ata ni Gustav ng pillow, hindi ko na maalala. Basta, gagi-isa pa yun. Basta, yun, kwento na yan. Oo. Meron siya nakita. Doon din sa bahay na yun? Sa pink room naman yun, doon sa dating kwarto ni Rio. Doon din ako natutulog before. Oh my God. Oo, kaya weird na Ay, di naman weird. Okay lang pala. Life. Wala akong nakita. Because, I understand. It is scary. Ako nga, super thankful talaga ako na hindi na rin ako nakakaramdam or nakakita kasi nakaka-stress. Like, nagkakasakit ako every time may mga ganun. Ever since ba nung lumipat ka, di ba yung lumipat ka muna sa may saan ba yun? May Cambridge ba yun? Yun ba yung unang nilapitan? Isa pa. Hindi, may isa pa bago yun. Diba? Oo. Puro sa Kainta na to. Yun yung same work tayo. Kaya ako lumipat dun para malapit. Wala na, in fairness, wala na. Pero alam ko, medyo dark pa yung mo nun, aura mo nun, nagsisimbang gabi ka nun sa EDSA mag-isa. Oo, gusto mong gawin ako mag-isa. Pero baka yun pa rin yung time na tipong tinatry mong paalisin yung whatever entity it baka is. Nga. Diba? Oo. Basta alam ko totally na wala talaga yun nung umalis na din ako yung sa company. Yung nag-morning shift. Doon ko talaga nasabi na okay. Like wala na. So meron pa lang kahit pa paanong dark pa noon nung nasa same tayo? Oo, yung sa company. Ito ngayon sa apartment yung may kasama ako. Hindi, di ba nung lumipat ka ng Tumira pa ako dun a few months. Tapos yun yung nagkakasakit nga ako dahil din night shift, tas medyo malayo. Makati, tapos Pasig. Nahirapan ako sa biyahe. Doon ako lumipat. Nakakahiya, galing ako south. Just saying. Okay, maalis ako ng bahay ng 6 p.m. Uy, same tayo. Gosh. Tapos maaga ako dumarating kasi 6 p.m. nga nakapag-MRT ako. So, ang ginagawa, natutulog ako dun. Minsan na late na ako nagising. Kaya ginagawa ko, naglalagin na lang ako para safe. Oo. Ganun lang. Yung ganap natin dati. So, ayun, buti na lang. Ayoko nang maka-experience pa. Same. Tama na yun. First and last sa akin. Okay na yun. Okay pala kung magpapakita sa akin yung parents ko. O kaya sila lolo, okay na sa akin. Sa akin sa panaginip, minsan nagpapakita si mami. Iba kasi yung panaginip Mapapaisip ka kung siya ba yun or yung utak mo just saying something. Kasi minsan nire-represent. Kasi minsan, syempre, sometimes kasi pag yung kakaisip mo sa isang bagay or kakamiss mo dun sa isang tao, yung utak mo yung nagko-compensate
okay, baka dito mas umokay yung pakiramdam mo pag nakita mo siya sa panaginip mo. Kasi syempre, panaginip mo is within your mind din naman. Subconscious, no? So, I don't know. Mas okay sa akin siguro kung makikita Pero ikaw, ko. hindi mo ba naisip? Hindi mo ba sila iniisip? Na Iniisip hindi ko mo sila napanaginipan? napanaginipan ko si Papa. Si Mama, napanaginipan ko. Si Mama yung panaginip ko sa kanya, medyo comedy yung iba. Walang walang negative kay Mama. Yung kay Papa, medyo may negative. Lalo na medyo guilty pa nga kami kay Papa. Diba? Nandun pa yung guilt namin ng kapatid ko. Kasi diba nga yung decision namin na nag-let go kami. So, yun. Actually, yung guilt namin ng brother ko is sana kung hindi sana kami natulog. At saka, kung hindi sana kami natulog at saka yung pagle-let go namin. Kasi kung hindi kami natulog, baka buhay pa si Papa. I'm not sure. Pero baka andun pa si Papa. So, yun lang yun really. Tapos hindi nasundan yung panaginip na hindi maganda. Recently, parang last week, ano ba yung panaginip ko kay Papa? Yung may sakit lang siya. Para sa akin kasi negative na yun eh. Oo. Last week lang. Oo. Recently lang nagkaroon ng tapos may isa pang panaginip sa kanya, parang ang tawag doon, nag-a-attempt siya mag-suicide. Oo, as in yung tipong, kunwari daw may sakit na siya. May sakit na siya nun. Tapos gumaling siya ng konti. Pero may something pa rin siya nararamdaman. Tapos, nag-a-attempt siya mag-suicide or whatever. So weird. Oh, yun talaga. Siguro kasi parang, feeling ko kasi parang suicide yung ginawa niya. Hindi ko alam. Baka dahil lang din doon. Ewan ko. Pero I don't know. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari kay Papa nung gabing yun. Kasi nga tulog kami. Pero yun. Pero kasi yung fact na tinanggal niya yung oxygen niya. Nandito yung oxygen mask niya. So yun. Yun lang talaga. Oh well. At least he's at peace now. And nakikipag-date siya ng madamihan kay with Mama doon. Yun naman mahalaga. Yeah. We're fine. So, yes. At yun lang. Yun lang yung mga kwento ko na first hand. Ako, wala naman akong kwentong... yun lang. Isa lang din pala. Pero nakwento ko na sa isang podcast. Ewan ko sa kailan mapopost yun. Pero, at least narinig nyo na dito. Sana natakot kayo sa mga shinare namin. Or sana hindi. Sana, pa rin, live life. Wow! Live life pa rin. Bayaan nyo lang yung mga Stay ganyan. positive. Stay positive. It will be all fine. It'll be fine. See you on our next episode. Yeah! Season 2 na pala to, by the way. Season 2 na! Yes! Wow, season 2 ko pala. Welcome to our season 2 episode 1. Wow! Wow, consistent! So, ayun. Abangan nyo ulit ang aming episode 2 ng season 2. Sige. So, ayun. Thank you for watching. Thanks, guys. See Bye. you. Bye.